Ito po, para maintindihan po natin. Huwag kayong boboto dahil sa mga personalidad. Bumoto kayo sa prinsipyo nyo at kung merong personalidad na nagtutugma sa prinsipyo nyo, yan ang iboto nyo. Yung important dito, tingnan nyo kung ano makakabuti sa Pilipinas. Huwag kayong bumoto dahil sa personality or dahil gusto nyo lang, idol nyo lang, kundi botohin nyo yung taong nasa puso nyo at hindi dinidikta ng mga leader nyo. Yan sabi yan ni Sir Krista, no? Ang problema kasi natin, di ba? Umabot tayo sa punto na personalidad na lang. Nakakalimutan na natin kung sino ba tayo. Yun, kaya tayo nandito sa problema na meron natin ngayon eh. Huwag kayong boboto dahil sa mga personalidad. Bumoto kayo sa prinsipyo nyo at kung merong personalidad na nagtutugma sa prinsipyo nyo, yan ang iboto nyo. Yung important dito, tingnan nyo kung ano makakabuti sa Pilipinas. Ang problema kasi natin, di ba? Umabot tayo sa punto na personalidad na lang. Nakakalimutan na natin kung sino ba tayo. Yun, kaya tayo nandito sa problema na meron natin ngayon eh. Kaya yan, nagsasuffer talaga yung ating inang bayan. It's because ganun ang mga kababayan. Ayan po ang ating ang problema natin. At saka hindi tayo bumuboto kasi, mga kababayan ko, hindi tayo bumuboto kasi po ng mga politicians na matitino. Bumuboto po tayo, halos hindi naman po lahat. Dahil sa pera, mga kababayan. Kung sino yung malaking offer, kung sino yung malaking lagay dyan, yan ang binuboto ng ating mga kababayan. Masakit po itong sabihin, masakit po itong pakinggan, pero yan ang katotohanan. May kanta ho yan eh. Hindi lahat ng politiko ay korap. At hindi naman lahat ng korap ay politiko. May korap lang dahil sa mga tao. Kung walang pera, hindi iboboto. Di ba po? Kahit sa barangay kagawad lang eh. Bumaba ka lang ng 500 dyan sa pamimigay. Sigurado talaga, hindi ka iboboto ng mga kapitbahay mo. Di ba? Anak naman ang buhay nila no? Akala ho nila, gawa-gawa lang ho ito. Tayo yung biktima ho dito, mga kababayan ko eh. Bakit tayo nag-aaway-away? It's because akala ho natin puro ang buhay natin nakadepende lang sa mga politicians. No. Tayo ang bumoto ho sa kanila, mga kababayan ko. Tayo yung bumoto sa kanila, dapat sila yung maglingkod sa atin bilang taong bayan, hindi tayo ang maglingkod sa kanila. Tama ko ba, mga kababayan, o mali? Di ba po? Di ba, Ma'am Japina? Ang ganda ni Ma'am Japina. Di ba? Anak ng buhay naman talaga no? Yun ang mali sa atin eh. Naging idol na natin yung mga, lalo na ito, mga artista. Tapos wala namang ginagawa. Kita nyo yung mga in-endorse na mga loko-loko? Pag trip lang mag-duty, dun lang mag-duty. Diba po, mga kababayan, mga kasubaybay? Pag trip lang pumasok, dahil may botohan, yun lang papasok. Diba po? Pag trip lang na, ay nako. Tapos pag pumasok pa, magagawa pa ng gulo, maghahanap, makikipagsuntukan pa. Di ba po, mga kababayan? Papasok ka lang, tapos magkikipagsuntukan ka pa. Meron din yung matagal na naging senador. Lahat ng administrasyon, kung siya ay nandyan pinatanggal siya. Ay, nako. Kaninong kasalanan yan? Kasalanan naman ni PBBM. Tayong pumipili Tapos sasabihin na budol daw ni PBBM. Kayo nagpabudol, hindi kami. Kung kasalanan ni PBBM, kasalanan daw ng unit team ni Sara at ni PBBM. Kayo nagpabudol Wala naman po akong may pinaparinggan, Ma'am Annalyn Andu. Kaso may natatamaan anak ng buhay. Tapos makikialam ho tayo. Makikialam ho tayo, mga kababayan ko. Makikialam pa ho tayo.
May makikialam, mga leaders natin nakikialam na. Anak ng buhay. Sila naman nag-i-endorse eh. Dapat may freedom tayo to vote. Kaso lang, yung freedom kasi natin, binibenta ho natin sa katiting na pera. Diba? Kanta ho yan ni Manong Freddy Aguilar. Ano man, sino ba yung kumanta ng Fresh Smells Like Groovy Max, diba? Kung sa Bisaya pa, kanta ho yun eh, no? Hindi lahat ng politiko ay corrupt. Hindi lahat ng corrupt naman ay politiko, kundi may kasalanan din talaga yung yung tayong bumuboto dahil sa pera eh. O-offer ng tas may gagapangan pa yan. I-explain ko na yan dati. Gagapangin ilan kayo diyan magkapamilya, ilan kayong magbahay diyan. 5 ho kami. O sige ito, taga 5K bawat isa. Anak ng buhay naman talaga. Tapos magrereklamo na wala ng budget ang ating inang bayan. Pinamigay na nga sa inyo eh. Kinuha nyo na. Tapos sasabihin nyo, nabubudol kayo. Kayo nagpabudol. Ng buhay naman talaga eh, no? Kaya gising mga kababayan, mga kapwa ko Pilipino. Gising ho tayo sa katotohanan. Hindi yung akala nyo, inaapi na kayo. Kasalanan nyo naman, nagpabudol kayo. Di ba po? Di ba sir, Ma'am Joker Tina, gusto nyong gaya nila na nakikipagbardagulan sa rally. Asan yung boss nila? Naka-aircon kayo, nakahiga lang sa lupa. Tama po. Itong mga nagrarally kawawa, alam na awa ako, na naiinis, na hindi ko alam kung ano eh. Kasi po, nagrarally kayo dyan dahil sa corrupt daw ang namumuno. Mismo nga sa loob ng inyong church may corruption eh. Kinukurap yung mga 10% nyo dyan. Lahat po ito hindi lang INC, lahat ho. Ng mga sekta may mga ganyang kalakalan. Pero hindi naman po lahat. May mga church naman na talaga, yung makadiyos ho talaga, hindi makapera. Dapat hindi po tayo magpapadaya. Kawawa eh. Nakakalagnat kayo dahil kapatiran. Nakakaintindi ako noon. Brotherhood tayo. We are brothers and sisters. Kung ano man yung mga belief natin, Muslim ka man, Kristiyano ka man, ano ka mang sekta. Anak ng buhay. Tapos sila, ang sarap ng buhay. Nasa hotel sila, kumakain ng masasarap. Yung sa inyo, lugaw, kape. Sa kanila, Starbucks. Kung ano-ano pang kinakain nila. Baka nagkumakain pa sila ng mga ham na masasarap doon. Tapos kayo, ayun lang, pandesal, lugaw, kung anong soup lang. Anak ng buhay. Tapos sila, wala. Isigulaki lang. Kayo naman, nakikibaka. Nakala natin, tama yung pinaglalaban ho natin. Yun pala yung pinaglalaban ho natin, yung mga na-endorso, mga politicians. Gusto natin ng kalayaan, palayain ho natin ang ating sarili mismo. Sa kalakalan na ganun. Kung gusto nyo ng kalayaan, kung ayaw nyo katiwalian, huwag nyo iboto. Yung mga personalidad na gusto nyo lang dahil sa pera. Kundi yung gusto nyo, dahil taos puso nyong gusto yon. Dahil nakikita nyo meron silang public service, meron silang puso, may stand sila to change, to level up our country. Not only our barangays, not only our cities, not only our provincial municipalities, but also our countries. Doon, yun ang ipipiliin nyo, yun ang bubutuhin nyo, mga kababayan ko. Hindi yung mga in-endorse lang ng kung sino-sino at dahil may pera, nagalawan. Nagugutom, nagiginiginaw, di ba po, Ma'am Analinando? Anak ng buhay naman talaga nila. Tapos yung mga leaders nila dyan, na kung sino yung mga organizer sa rally, ang sarap ng buhay. Ako, naaawa ako eh. We are one. Kaya nagpipray ako. Kahit ako, nagpipray ako sa ating inang bayan. Kahit naiinis ako sa mga politiko at sa mga leader nyo dyan. Pero kailangan natin ng humbleness. Kailangan pa rin natin magpakatao na meron tayong makataong puso.
Dahil tayo ay Pilipino, hindi po tayo magkakalaban, kundi dapat magkaisa tayo. Kaso lang, yun lang, kasalanan nyo rin yan, nagpapabudol kayo eh.